Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 5 dating miyembro ng BIFF sumuko sa Maguindanao del Norte. Dating Miss Earth Philippines runner-up, patay sa pamamaril sa Isabela. Pamunuan ng LRT-1 walang pananagutan sa pagkahulog ng estudyante ayon sa PNP. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, 5 dating kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang formal na nagbalik loob sa pamahalaan sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa seremonyang isinagawa sa Municipal Hall nitong Biyernes, Pebrero 13, ipinresenta sila ni Police Colonel George Bagundol Jr., Police Provincial Director ng Maguindanao del Norte, kay Mayor Datu Shamim Mastura. 4 sa mga sumuko ay mula sa Karyalan faction na sina alias Boyong, Haron, Boy at Katindig, at isa naman sa Bungos faction na kinilalang si alias Ami. Isinuko rin nila ang mga armas na kinabibilangan ng 3 RPG ammunition, isang RPG launcher, isang homemade sniper rifle at isang 60mm mortar. Ayon kay Colonel Bagundol, tutulungan ng pamahalaan ang mga ito upang makabalik sa normal na pamumuhay, pati na ang kanilang mga pamilya, at tutugunan ang mga kasong kinakaharap bago ang kanilang pagsuko. Nasawi ang 32 anyos na guro at dating beauty queen sa pamamaril sa harap ng kanilang bahay sa Barangay Cabaritan, San Manuel, Isabela itong gabi ng Pebrero 13. Kinilala ang biktima na si Lolet Jane Ramilo de Guzman na nooy nasa loob ng kanyang SUV kasama ang kanyang mga anak nang lapitan umano ng armadong lalaki na sakay ng motorsiklong walang plaka at paulit-ulit na pinaputuka. Idineklara siyang dead on arrival sa Manuel Rojas District Hospital matapos magtamo ng tama ng balas sa muka at tagilira. Hindi nasugatan ng 3 bata ngunit labis na natroma. Si Ramilo de Guzman ay dating Miss San Manuel at runner-up ng Miss Philippines Earth 2030. Patuloy ang investigasyon sa iba't ibang posibleng motibo at wala pang natutukoy na sospek. Walang nakikitang pananagutan ng Philippine National Police o PNP sa pamunuan ng LRT-1 kaugnay ng insidenteng kinasangkutan ng isang estudyanteng nahulog mula sa FPJ station at nasagasaan ng isang sasakyan kamakayla. Sa isang press briefing, sinabi ni PNP spokesperson Randolph Tuanyo na mananagot lamang ang LRT-1 kung mapatutunayang may contributory negligence sa panig ng pamunuan. Subalit sa ngayon ay wala pa silang nakikitang ganitong paglaba. Nilinaw naman ni Randy Glenn Silvio, direktor ng Quezon City Police District, na walang isinagawang inquest proceedings kaugnay ng insidente. Samantala, pinalaya na ang driver ng sasakyang nakabangga sa estudyante matapos magpasya ang ama ng biktima na hindi na magsampa ng reklamo laban dito. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.